Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lermo Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol kay dating late President Ferdinand Marcos. Gusto kong magbigay sa inyo ng kaunting kaalaman para makilala nyo kung ano talagang klaseng espiritu meron si dating late President Ferdinand Marcos. Alam mo ba na si dating late President Ferdinand Marcos ay hero? Hindi siya magnanakaw at lalong hindi siya diktador. Gusto kong magbahagi sa inyo patungkol sa kasaysayan ng ating bansa para makita nyo ang katotohanan kung sino ba talaga ang totoong mga magnanakaw at diktador. Kung magbabalik tanaw kayo sa nakaraan, sa kasaysayan ng ating bansa, magsasaliksi kayo, makikita nyo ang katotohanan na bago pa man dumating ang mga Espanyol, yung nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa, ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. At noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang ating bansa ay naging tanyag na naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Maraming mga taga-iba't ibang bansa ang pumupunta sa ating bansa para makipagpalit kalakal at barter ang tawag sa pakikipagpalit kalakal. Honestly, nung unang-unang panahon, noong Maharlika pa ang pangalan ng ating bansa, yung mga tag-ibang nasyon na dumating sa atin ay may mga kasama ring misyonero ng relihiyong Islam na siyang nagdala ng relihiyong Islam sa ating bansa. Sa paglipas ng mahabang panahon, yung Judas at bulaang propeta na si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko ay nilinlang niya yung mga tao sa ating bansa na sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, which is nasasaad sa banal na kasulatan na hindi ka dapat sumamba sa rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At nasasaad din sa banal na kasulatan, sinabi din ni Kristo na mag-ingat na huwag malinlang ng mga bulaang propeta, sapagkat marami nga ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng nalinlang tayo ng mga bulaang propeta ng Romano-Katoliko. Ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa ay si Ferdinand Magellan. Honestly, nagkaroon ng kaguluhan sa ating bansa nung naglaban ang relihiyon ng Islam at ng Romano-Katoliko. Sa Mactan, naganap yung unang labanan. Naglaban si Ferdinand Magellan at si Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ay Muslim. Dahil yung kanunahang relihiyon na tinanggap sa ating bansa ay ang relihiyon ng Islam. Pero yung relihiyon ng Islam at relihiyon ng Romano-Katoliko, wala yung idunulot na kabutihan sa buhay espiritual ng mga tao sa ating bansa. Dahil namuhay sa kadiliman ang mga tao sa ating bansa, gawa ng mga relihiyon din na to, nag-away-away ang mga tao. Yung iisang lahi, nag-aaway-away gawa ng relihiyon. So, walang mabuting idinulot ang relihiyon na dinala sa atin ng mga taga-ibang nasyon. Ang relihiyon ng Islam na dinala ng mga taga-Persia ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Ang relihiyon na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay wala ring idinulot na kabutihan. Pero ang pinakahudas na talagang bula ang propeta na dumating sa atin ay si Ferdinand Magellan. Dahil kay Ferdinand Magellan, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol, ng mga Kastila, at yung hudas na hari ng Espanya na si Philip II, inangkin niya yung lupa na hindi naman niya pag-aari. Yung pangalang Maharlika ay binura ng mga Espanyol. Binura yan ng hudas na hari ng Espanya na si Philip II. At isinunod
ang pangalan na Pilipinas sa pangalan ng Judas na hari na to na si Philip II, kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Honestly, hindi magnanakaw si dating late President Ferdinand Marcos. Isa siyang hero, isa siyang spiritual warrior. Wala siyang ninakaw sa sarili niyang bayan. Ang mga Romano Katoliko na mga leaders ang totoong magnanakaw. Sila yung unang nagnakaw, nananakop sa ating bansa at inalipin nila ang mga tao sa ating bansa. Kaya nga yung mga hero sa ating bansa noon na sina Andres Bonifacio, sina Dr. Jose Rizal ay nakipaglaban sa mga bulaang propeta, sa mga Espanyol at sa mga pari. Dahil nga walang idinulot na kabutihan yung relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, kundi kadiliman. Sinakop tayo ng mga Espanyol, inalipin tayo ng mga Espanyol. Sa paglipas ng panahon, naglaban ang Amerika at ang Spain. Ang Amerika, honestly, isa ring magnanakaw, manipulator at diktador. Ninakaw nila yung ating bansa, sinakop nila tayo at inalipin. Tapos nung naging presidente si dating late President Ferdinand Marcos, itong mga Judas na to, yung mga leaders ng Roman Catholic at leaders ng Amerika ay nagkaisa na pabagsakin ang rehimeng Marcos para wasakin ang pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos at sabihin na si dating late President Ferdinand Marcos daw ay manipulator, magnanakaw at diktador. Pero ang katotohanan, hindi mo kayang ibahin yung kasaysayan. Ang kasaysayan ang magpapakita at magsasabi ng katotohanan. Honestly, nasasaad sa banal na kasulatan sa Ephesians chapter 6 verse 12. Nasasaad dito ay, "For we wrestle not against flesh and blood, but against the principalities, against the power, against the rulers of the darkness in this world, against the spiritual wickedness in high places." Honestly, ang mga bulaang propeta, yung Romano Katolikong leader na nagpunta noon sa ating bansa nung panahon ni Ferdinand Magellan, sila yung mga kampo ng kadiliman. Sila yung mga magnanakaw, manipulator at diktador. Yung lupang Malaya na pangalang Maharlika na siyang lupang hinirang ng Diyos na walang relihiyon ay nagulo gawa ng mga relihiyon na tinanggap sa ating bansa. At sinakop tayo ng mga Espanyol. So anong kabutihan ang idinulot ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa? At sa banal na kasulatan, nasasaad, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa rebulto. Yung dinala ni Ferdinand Magellan na rebulto ng Santo Niño, wala yun. Hindi yun ang magliligtas sa kaluluwa ng tao, kundi ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan nating mga tao. Kung tayo ay naging kaisa ni Kristo, na nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo na siyang totoong Diyos, Ama ng ating kaluluwa. Dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang siyang totoong banal na Ama, yung totoong Holy Father na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, at hindi yung Judas na bulaang propeta na iniidolo ng maraming tao dito sa mundo na Santo Papa na naririyan sa Roma. Yung Santo Papa na naririyan sa Roma ay tao lang yun. Hindi yun banal na Ama. Ang Espiritu Santo lang na hindi natin nakikita ng mata, ang siyang totoong banal na Ama na dapat mong kilalanin at purihin at paglingkuran. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ipinapahayag ko sa inyong katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At tayong mga tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang katawan na walang Espiritu ay patay. Honestly, nasasaad din sa Levitico, Kabanata 26, versikulo 1.
Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Honestly, yung mga rebulto na dinala ni na Ferdinand Magellan, kulto yun ng mga Espanyol. Na pilit na itinuro ng mga Espanyol sa atin. Para tayo'y alipinin ng mga Espanyol na sumamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sa halip na maniwala tayo kay Kristo, na sa Espiritu Santo dapat tayo magpuri at sumampalataya at dapat ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata, na siyang may gawa ng ating katawan at kaluluwa, ang siyang dapat nating kilalanin na ating amang espiritual, na siyang banal na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Honestly, walang ninakaw si dating late President Ferdinand Marcos sa sarili niyang bayan at sa sarili niyang bansa. Ang totoong magnanakaw at diktador ay ang mga leaders dyan sa Roman Catholic at dyan sa Amerika. Dahil ang Roman Catholic na dinala ng Judas at bulang propeta na si Ferdinand Magellan, ang totoong naghasik ng kadiliman sa ating bansa, sa ating mga ninuno. Kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol at inalipin ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II, ay gawa ng nalinlang nalinlang ng mga bulaang propeta ang ating mga ninuno noong unang panahon. Pagkatapos na tayo alipinin ng mga Espanyol dahil naglaban nga ang Espanya at ang Amerika, ang katarantaduhan ng mga demonyo, yung mga Espanyol, at ng mga bulaang propeta, ipinagbenta ang ating bansa sa mga Amerikano. Kung kaya tayo ay sinakop din ng mga Amerikano. So, sino ang totoong magnanakaw? Kung tayo ay sinakop ng mga Espanyol, gawa ng mga bulaang propeta, at tayo ay sinakop ng mga Amerikano, sino ang sasabihin nyo na totoong magnanakaw? Si dating late President Ferdinand Marcos na siyang namuno, nagtumayo bilang isang ama na nangalaga sa kanyang mga kababayan na maging maayos ang pamumuhay, o itong mga nanakop sa ating bansa? Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo natin ginagalawan ay Armageddon na, labanang espiritual. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, layunin kong ilabas ang katotohanan. At ang katotohanan ay nasasaad din sa kasaysayan. Ang kasaysayan ang magpapatotoo kung sino talaga ang totoong magnanakaw, manipulator at diktador. Honestly, yung si Cardinal Sin at yung mga madre, mga pare na nagpabagsak noon kay dating late President Ferdinand Marcos doon sa EDSA Revolution, sila yung mga kampo ng kadiliman. Dahil sila yung mga naging kaisa ni Ferdinand Magellan na Judas na nanakop sa ating bansa. At yung mga Amerikano na nagkaisa para pabagsakin si dating late President Ferdinand Marcos, para tanggalin sa posisyon si dating late President Ferdinand Marcos kasama ng mga dilawan, sila yung mga kampo ng kadiliman. Sila yung mga anak ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ipapahayag ko talaga ang katotohanan na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na ama na dapat kilalanin ng tao dito sa mundo. Dahil bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. At maliwanag na sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Honestly, walang sino mang tao na makapanlilin lang sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Sinabi ni Kristo, there is power once you receive the Holy Spirit. Honestly, nagiging matapang ako, hindi dahil sa sarili ko, kundi dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nasa katawan ko. Dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ko ay siya rin iisang Espiritu na nanahan noon sa katawan ni Kristo. Ay siyang nag-iisang Diyos Ama
na siyang amang espiritual at banal na nagbibigay ng buhay sa akin, na siya ring nagbigay ng buhay kay Kristo. At bilang isang anak ng Espiritu Santo sa Espiritu, dahil pinanganak ang aking kaluluwang muli sa Espiritu at nakilala ko ng Ama ni Kristo, ay ang Espiritu Santo ay siya ring iisang amang espiritual ng aking kaluluwa. Ang Espiritu Santo ang pinakikilala ko siyang totoong Ama. Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ang siyang totoong nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Tayong mga tao dapat na tayong magsisi. Kung kayo ay gumagawa ng mga kawalanghyan, mga kasalanan, magsisi na kayo at magbalik loob kayo sa Espiritu Santo bago pa man bawiin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo. Para kung humarap man ang inyong kaluluwa sa araw ng paghuhukom, alam nyo na ang kaluluwa nyo ay magiging handa. Dahil alam nyo at kilala nyo kung sino yung totoong Ama ni Kristo na siya ring Ama ng inyong kaluluwa. Ang Santo Papa ng Romano Katoliko, hindi kayo kayang iligtas niyan. Bagkus hihikayatin kayo ng demonyong yan na sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan para lapastanganan ng Espiritu Santo. Honestly, walang Santo Papa na makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Dahil ang Espiritu Santo lang ang totoong banal na Ama at hindi yung mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Honestly, hindi mo talaga kayang itago yung katotohanan. Lalabas at lalabas yan. Kahit gaano pa man kahaba ng panahon, lalabas yung katotohanan. At doon sa mga propesiya ni Kristo, sinabi niya, bago pa man dumating yung huling panahon na sinasabi ni Kristo, magaganap muna yung mga kaguluhan. Yung sinasabi ni Kristo, magkakaroon nga daw ng mga labanan. Yung nasyon, laban sa ibang nasyon, mga kaharian, laban sa ibang kaharian, magkakaroon ng mga lindol, ng mga yung taggutom sa iba't ibang panig ng mundo. Honestly, yung mga pagbaha, yung mga sinasabi nila na climate change, honestly, hindi naman totally yan climate change na yung nagbago na ang panahon totally. Honestly, kasi nga, ang mga tao ay marami na silang ginagawang kasalanan laban sa Espiritu Santo. Yung tinatanggap natin ngayon ay yung galit ng Espiritu Santo. Kung ikaw ay naging tapat at totoo sa Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang kinikilala mong Diyos Ama, hindi ka matatakot dahil alam mo na ang Espiritu Santo ang mangangalaga sa iyo. Ililigtas ka ng Espiritu Santo. Pero yung mga tao na lumalapastangan sa Espiritu Santo, sila yung dudurugin ng Espiritu Santo sa huling panahon. Honestly, ang mga Roman Catholic leaders at ang American leaders, sila yung mga kampo ng kadiliman. Yun yung nasasaad sa Bible na siyang magaganap nga sa huling panahon na magkakaroon nga ng Armageddon. Ang Armageddon ay labanang espiritual. At bilang isang spiritual warrior na tinawag ng Espiritu Santo na maging anak niya, na maging tagapagsalita niya, na ipakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama, na siyang amang espiritual, layunin kong gisingin ang puso't isipan nyo na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos ay isang hero. Isa siyang mabuting anak sa Espiritu Santo. Naging mabuti siyang anak sa Espiritu Santo na pinangalagaan niya ang bawat kaluluwa ng kanyang kapwa. Pero sa dami nga ng mga demonyo, yung ministro dyan sa Roman Catholic, at saka yung mga leaders ng Amerika, nagsanib puwesa yung mga demonyo, kung kaya walang nagawa si dating late President Ferdinand Marcos, kundi bumaba na lang sa kanyang posisyon dahil ayaw niya na magkaroon ng civil war sa ating bansa. Ganun kabuti ang puso ni dating late President Ferdinand Marcos. Ayaw niyang dumanak ng dugo yung mga inosenteng tao. Gawa lang ng posisyon. Kung kaya yung posisyon na meron siya ay kinalimutan niya. Kahit na siya ay maraming nagawang kabutihan, maraming mga taong demonyo ang hanggang ngayon ay naninira pa rin sa kanyang pangalan. Pero kahit gaano mo sirain yung pangalan
yung kabutihan na ginawa ni dating late President Ferdinand Marcos ang siyang nakikita ng mga tao. Alisin sa dami nagdaan ng mga presidente sa ating bansa. Ang pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na naging mabuting pangulo talaga ay yang si dating late President Ferdinand Marcos at si Tatay Digong, which is nasasad ang pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos dito at saka yung pangalan ni Tatay Digong. Yung pangalan ni Juan Ponce Enrile naririto din. Pangalan ni Fidel Valdez Ramos, pangalan ni Cory Aquino, at yung kay Pinoy, naririto din. Yung kay Leni Robredo, naririto din yung pangalan ni Leni Robredo. Bilang isang spiritual warrior na tinawag ng Espiritu Santo, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo kung sino yung may mga kaluluwang mabubuti na nasa panig niya, at kung sino yung mga suwailang kaluluwa na nasa panig ng demonyong si Satanas, na siyang naghahasik ng kaguluhan dito sa mundo. Honestly, si Juan Ponce Enrile at saka si Fidel Valdez Ramos ay dating kasama ni dating late President Ferdinand Marcos sa Rolex 12 members. Yung dalawang yan ay advisor din ni dating late President Ferdinand Marcos na siyang nagbitray kay dating late President Ferdinand Marcos para wasakin at pabagsakin ang rehimeng Marcos. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon. Labanang spiritual na. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, gusto kong ipahayag sa inyong katotohanan na hero si dating late President Ferdinand Marcos. Hindi siya magnanakaw, hindi siya diktador. Ang totoong magnanakaw at diktador at manipulator ay yung mga leaders ng Roman Catholic na nanakop sa ating bansa noong unang panahon, na siyang kinalaban ni Andres Bonifacio at saka ni Dr. Jose Rizal. Kung kaya sinabi ni Dr. Jose Rizal na bago pa man dumating ang mga Espanyol, may nauna pang kasaysayan, which is totoo. Ang totoong kasaysayan ng ating bansa ay Maharlika ang totoong pangalan ng ating bansa at hindi Pilipinas. Binura lang yon ng mga Espanyol at ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Ang ating bansa na Maharlika ang lupang hinirang ng Espiritu Santo na ibinaon sa limot ng mga Espanyol para kalimutan ng mga tao sa ating bansa ang totoong lahi natin. Gawa ng mga Espanyol kung kaya ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman. Mga kampo ng kadiliman ang relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan. At yung santo diyan sa Roman Catholic, yung Santo Papa, hindi yung totoong santo. Santo-santuhan yun. Hindi siya nagbabanal-banalan lang yun. Hindi talaga siya yung totoong banal na ama, kundi ang Espiritu Santo lang na hindi nakikita ng mata, na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to. At para patotoo na yung pangalan ni na dating late President Ferdinand Marcos ay nasasaad dito, ipakikita ko sa inyo. Andito yung pangalan ni Juan Ponce Enrile. Ayan, Juan Ponce Enrile. Pangalan ni Fidel Valdez Ramos. Andito. Pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos. Andito. Yung pangalan ni Cory Aquino. Andyan. Yung pangalan ni Tatay Digong. President Rodrigo Duterte. At yung pangalan ng isa ring ipokrita, si Leni Robredo, andyan. Andyan ang pangalan ni Leni Robredo. At itong aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para ibahagi ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama na siyang Holy Father na dapat nating kilalanin sa ating katawan. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at hindi yung santo-santuhan dyan sa Roma na siyang Santo Papa ng Romano Katoliko.
tao lang yung Santo Papa ng Romano Katoliko. Namamatay ang mga Santo Papa ng Romano Katoliko. Marami ng Santo Papa ng Romano Katoliko ang natodas na at lumisan dito sa mundo. At ang kanilang kaluluwa ay nasa impyerno dahil hindi nila itinuro ang katotohanan. Ng Espiritu Santo lang ang totoong banal na Ama, na Holy Father, na dapat purihin at kilalanin ng tao dito sa mundo. At si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. At ang katotohanan, si Kristo lang talaga ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang kaluluwa mo ay muling ipanganak sa Espiritu at para makilala mo kung sino talaga ang totoong amang espiritual ng iyong kaluluwa. At kapag naging isa ka na ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo, hindi mo katatakutan ng kamatayan dito sa mundo dahil alam mo na ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay mo. At ang iyong kaluluwa, ang totoong tahanan ay hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Binigyan ka lang ng buhay dito ng Espiritu Santo na mananahan dito sa lupa ng pansamantala. At darating ang araw, lilisan ka dito sa mundo. At ang iyong kaluluwa ang siyang haharap sa paghuhukom. Kung hindi mo inibig ang Espiritu Santo, sa impyernong bagsak ng kaluluwa mo. Kung inibig mo ang Santo Papa ng Romano Katolikos, sa impyerno ang bagsak ng kaluluwa mo. Dahil hindi patatawarin ng Espiritu Santo ang mga tao, yung mga taong sumasamba sa mga rebulto at sumasamba dyan sa santo-santuhan sa Roma na siyang iniidolo nilang Santo Papa nila. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Walang idinulot na kabutihan sa ating bansa ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, kundi kadiliman. Sinakop nila ang ating bansa, inalipin ang ating mga ninuno, nakipaglaban ng ating mga bayani para kalabanin ng mga Espanyol para sa kalayaan. Pagkatapos noon, sinakop din naman tayo ng mga Amerikano. Ang mga Amerikano at ang Roman Catholic ay ang dalawang malaking ahas na ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na sila yung mga kampo ng kadiliman. At ang Amerika, ang sinasamba nila ay ang kanilang dolyar. Kung titingnan mo yung pera ng Amerika, nasasaad sa likod ng kanilang pera, in God we trust. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Ang pera, yung pera ng Amerika, honestly, mawawalan na yun ng halaga, mawawalan niya ng value. Dahil ngayong nangyayari na yung labanan, kasi ang Amerika, diktador yan eh, pakialamero sa politika ng may politika. Yung ibig sabihin, politika ng ibang bansa, pinanghihimasukan niya. Itong ang Amerika talaga ang pinakadiktador, manipulator. Ang gusto ng Amerika, magbabaw down ka lang sa kanila. At dapat susunod ka lang sa kanila. Pero pinutukan ng lintik yung mga Amerikano, ninakaw na nga, sinakop nyo nga ang bansa namin. Inalipin yung mga ninuno namin. Ngayong malaya na, kaya kayo minumura ni Tatay Digong, dahil kayo yung mga ipokrito. Kayo yung mga kampo ng kadiliman. Kayo yung totoong mga magnanakaw at diktador at hindi si dating late President Ferdinand Marcos. Ang katotohanan, hero si dating late President Ferdinand Marcos. Nakipaglaban din siya sa mga kampo ng kadiliman na to. Pero dahil wala na nga siyang magagawa, dahil nagsanipwersa yung mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, kung kaya, at saka ang Amerika, kung kaya napagkaisahan si dating late President Ferdinand Marcos, mas malakas ang hatak ng mga bulaang propeta sa mga tao, dahil akala nga ng mga tao, yung mga leaders dyan sa Roman Catholic ay totoong mga banal. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, inilalabas ko ang katotohanan. Yung mga leaders dyan sa Roman Catholic ay mga kampo ng kadiliman na lumalapastangan sa Espiritu Santo. At maliwanag na sinabi ni Kristo ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Yang mga katuruan dyan sa doktrina ng Romano Katoliko ay hindi umaayon sa mga aral ni Kristo. Ang katuruan at mga aral ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo, kung kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Hindi tinuro ni Kristo na sumamba kay Maria. Hindi niya sinabi na manalangin kay Maria at sabihin mo na si Maria ina ng Diyos. Paano si Maria nakahihigit sa ama ni Kristo?
ang Ama ni Kristo ay ang banal na Espiritu. At kalapastanganan sa Espiritu Santo na itaas mo si Maria ay nakahihigit pa sa Espiritu Santo. Yung mga leaders dyan sa Roman Catholic, mga nangahasya ng mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman talaga nila tinanggap ang Espiritu Santo at hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo. Dalang katotohanan, hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo. Kung kaya wala silang karunungan. Kung kaya yung mga katuruan dyan sa Roman Catholic, sumasamba sila sa mga rebulto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. Dahil ang nagdala nga ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa ay mga Espanyol. Yung relihiyong Romano Katoliko ay kulto ng satanismo na kultura ng mga Espanyol. Napilit itinuro sa atin ng mga Espanyol para sumamba din tayo sa mga rebulto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. Pero sa totoo lang, hindi ang mga rebulto, santo-santuan at Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao dito sa mundo at yung Papa ng Romano Katoliko ang makakapagligtas sa kaluluwa nyo. Kundi yung magpakumbaba kayo, magsisi kayo, tanggapin nyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo at ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa sarili nyo. Para kung lumisan man kayo dito sa mundo, alam nyo na maliligtas ang kaluluwa nyo dahil kikilalanin ng Espiritu Santo ang kaluluwa nyo na anak niya. Honestly, walang kaluluwa na makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama kung hindi ka nagsisi at hindi ka nagbalik loob sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang totoong Diyos Ama na siyang nagsugo kay Kristo ay ang siyang nag-iisang Espiritu na may gawa ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. At ang katawan na walang Espiritu ay patay. Kung kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Dahil nga templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa ating katawan at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Kung kaya dapat nating kilalanin ang Espiritu Santo sa ating katawan, sa ating puso at isipan na siya yung ating amang espiritual na banal na siyang nagbibigay ng buhay sa atin at hindi yung bulaang propeta ng Romano Katoliko na santo-santuhan yung Santo Papa ng Romano Katoliko na iniidolo ng maraming tao dito sa mundo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan ay Armageddon, labanang espiritual. As a spiritual warrior, I'm called in a mission to fight against doon sa mga spiritual forces na mga masasama, yung mga bulaang propeta. Yung mga bulaang propeta, kaya sinasabi ni Kristo na wag magpalinlang doon sa mga bulaang propeta. Dahil yung mga bulaang propeta, mga kampon talaga yun ng kadiliman. Sila yung nanlilinlang para maghasik ng kaguluhan. Kung kaya tayo ay nasakop ng mga Espanyol dahil nalinlang tayo ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na siyang dinala ni Ferdinand Magellan. Ang katotohanan, hero si dating late President Ferdinand Marcos. Wala siyang ninakaw sa ating bansa at hindi siya diktador. Ang totoong magnanakaw na dalawang malaking ahas ay ang leaders ng Roman Catholic na nanakop sa ating bansa. At ang mga Amerikano na nanakop din sa ating bansa. Ang mga magnanakaw ay ang mga nanakop sa ating bansa na tayo ay inalipin. Hindi si dating late President Ferdinand Marcos. Hero si dating late President Ferdinand Marcos. Ang mga sinasabi ko ay katotohanan na nababase rin sa kasaysayan na ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng nalinlang tayo ng bulaang propeta ng Romano Katoliko. At nang naglaban ang Amerika at ang Espanya, ipinagbenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano kung kaya tayo ay sinakop din ng mga Amerikano at inalipin din ng mga Amerikano. Honestly, nasasal sa banal na kasulatan, suriin nyo ang bawat espiritu. Kung ang espiritu ng mga tao na to ay talagang naging kaysa ni Kristo at totoong kasama ng Diyos Ama. Honestly,
Inosente si Kristo. Pinatay ng mga antikristo na hindi naniniwala kay Kristo na si Kristo ay anak ng Diyos. Dahil ang una nilang kinagalitan ay hindi si Kristo, kundi yung Espiritu Santo na nanasa katawan ni Kristo. Sinira ng mga antikristo yung templo ng Espiritu Santo, yung katawan ni Kristo sa krus. Si Dr. Jose Rizal, nakipaglaban siya sa mga Espanyol at inilabas din niya ang baho ng mga pari. Pinatay din si Dr. Jose Rizal dahil sa pakikipaglaban niya sa totoong kalayaan. Si dating late President Ferdinand Marcos pinagkaisahan ng dalawang malalaking higanting ahas na nananakop sa ating bansa, ang Roman Catholic at saka ang Amerika. Pinagkaisahan nilang durugin ang pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos. Pero kahit durugin mo yung pangalan niya, sa mata ng Espiritu Santo, mabuting anak si dating late President Ferdinand Marcos. Wala siyang ninakaw at wala siyang ginawang kasamaan, kundi kabutihan na pangalagaan ang kaluluwa ng kanyang kapwa. Ang totoong magnanakaw at mga diktador at manipulator ay ang leaders ng Roman Catholic at ang mga Amerikano. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!